Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Butch Serrano, at welcome sa second episode ng Sa Barangay Tayo. Ang programa maghahatid ng serbisyong barangay sa inyong mga tahanan sa buong sulok ng Pilipinas. Kamakailan ay napag-usapan natin ang basic functions ng barangay. At ngayon naman ay ating tatalakayin ang isang direktibo ng DILG sa mga lokal na pamahalaan kasama ang 42,046 barangays sa pagpapasatupad ng road clearing operations. The road clearing initiative complies with the directive of President Duterte to reclaim public roads that are being used for non-public ends. Ang DILG ay naglabas ng direktiba na isaayos sa lahat bilang isang paghahanda na rin sa nalalapit na vaccination program ng national government nang sa ganoon ay magkaroon ng maaliwalas at mapayapang implementasyon sa nasabing programa. Pero bago ilathala ng ating magiting na host ay pakikilala muna natin ang isa pa nating co-host, Ate May Salazar. Salamat Kags Butch at mga kabarangay. Andito po muli ang inyong lingkod, May Salazar, upang maghatid ng usaping barangay na may kinalaman sa ating mga buhay. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, naglabas muli ng Memorandum Circular ang Department of Interior and Local Government kung saan ay binigyan nila ng extension ang mga kawani ng mga LGUs para umabot sa validation period ng road clearing operations sa February 15. As the President tasked the DILG to oversee the actions taken by the LGUs, ay hindi mapagkakaila na kasama ang ating mga barangay sa pagtulong dito. Kaya naman po kami dito sa Barangay Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang ating pong host ang naatasang mag-oversee ng functions ng barangay sa mahahalagang kinahaharap ng ating bansa ngayon. Mga kabarangay, former chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, former chairman ng SBMA, former barangay chairman for 13 years, and now DILG Undersecretary for Barangay Affairs. Let's all welcome Yusek Martin Dino. Maraming salamat sa aking mga co-hosts. Siyempre, ang aking kaibigan, Kagawad Butch Serrano, at ang ate ng bayan ngayon, ang aking SK, May Salazar. Okay, dito tayo ngayon sa road clearing operation. Ito yung directive natin. At ang role ng ating mga barangay. Siyempre, how important the plan para sa ating national vaccination procedure. Alam nyo mga kababayan, napakalaki ng papapila ng ating mga barangay sa buong Pilipinas. First, road clearing operation. Nakita nyo naman na kung saan mula nang nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo, inutusan, Secretary Anyo, na linisin. Tama nga kanina, sabi ng aking kaibigan, si Kagawad Butch, na ibalik sa mamamayan itong lansangan, karsada, at saka yung sidewalk. Anong pinaghugutan natin dito ng batas? Ito po ang Supreme Court decision na sinasabi na ang karsada, road, tapos ang ating mga sidewalk is beyond the commerce of men. Anong ibig sabihin? Dapat walang nakasagabal, walang nakaharang sa daanan ng sasakyan at daanan ng tao. Ngayon, in the event na merong nakalagay dyan na harang, anong sabi ng Supreme Court? Kinukonsidera ito na basura. Kaya anong ginagawa sa basura? Kinukuha yan at itinatapon. Ngayon, yung ating road clearing operation ay tuloy-tuloy, pero ang deadline namin, bakit deadline? Ibig sabihin, after February 15, makakatanggap na ng show cause order ang mga hindi nagpatupad nito. Sino-sino ito? From governor, mayor, down to the punong barangay. Kaya dito, may pagkakataon pa, kaya tuloy-tuloy yan. Ang road clearing operation natin, araw-araw. Kaya lang, magbibigay ako ng paalala sa inyo. Lalong-lalo na, doon sa ating mga kawani
ng pamahalaan na nag-i-implement nitong road clearing operation. Huwag po sanang maging marahas, huwag sanang maging bayolente. Lalong-lalo na tandaan nyo, lahat ng tao halos ay may cellphone. Lahat halos ng tao ay pwede kayong kuhanan yung mga pagmamalabis na ating ginagawa na kung saan nag-viral. Ang isang nagtutulak lang ng kariton, pagkatapos ay minanhandle. Ibig sabihin overkill. Huwag naman ganon, ha? Meron tayong protocol na susundin kung ano ang pakikiharap natin dito sa mga sidewalk vendor. Anyway, sa mga barangay naman, nagpapasalamat ako sa aking mga barangay na napasyalan dito sa bayan ng Porac, sa Pampanga, bayan ng Magalang, Pampanga, nakakaharap ko mga punong barangay at saka si Mayor. At siyempre, yung isang destination ko pa ay ang Gapan, Nueva Ecija, kung saan nagkita na naman kami ng aking kaibigan, Mayor Emeng Pascual. At pagkatapos niyan ay dumiretso tayo ng Baguio dito sa La Trinidad. At ako naging guest speaker ng seminar ng mga Chaplain Auxiliary, International Chaplain Auxiliary Association na ginanap ito dito sa La Trinidad. Sabi ko nga doon, kung ang gobyerno ay nagbibigay ng lahat ng suporta para sa pangangatawan ng tao, pagkain, gamot, at kung ano yung mga basic needs natin, kailangan din naman ng ating espiritu ng pagkain. At ito ang mga salita ng Diyos. Kaya naging guest din ako doon at sabi ko nga, ito siguro ang isa sa kulang, na kung saan dito sa pandemya, ito yung isa sa malaking pagbabago na ang ating mga tatay natutong magdasal ng Bible at saka pinangunahan ang pagdadasal sa ating mga pamilya. So, tuloy-tuloy po tayo at okay? Kagawad Butch? Oo nga po, napakaganda ho ng inyong sinabi, Yusek, sapagkat napakahalagang pag-usapan ito. At ang sabi nyo nga, all roads are beyond the commerce of man. Ang nagiging problema namin sa aming barangay, Barangay Don Bosco po tayo, yung malubhang traffic. Sapagkat bukod sa napakaraming dumadaan doon, napakarami ring mga produkto na binibenta ng mga negosyante na ando na po sa kalsada, na andito ngayon yung mga illegal parking, na andyan yung mga nakakaawa yung mga tao sapagkat nakikipagpatintero na. Bukod sa mga sasakyan, doon din, alam niyo ho yung mga motor na mga binibenta at naandun na ho sa sidewalk. Bawal ho yan. Hindi ko ho alam kung bakit hindi napapatanggal. Ngayon ho, Yusek, ano ho ba ang aming i-expect sa DILG dito po sa validation period ninyo at meron ho bang paratang na kaparusahan ang mga hindi susunod sa alin tuntunin na are? Sapagkat matagal na yan, alam ko ho, yung direktiba na yan, pangatlo na ho ba ngayong simula 2019 hanggang 2020? Actually, nung huling-huling SONA ni Presidente last year, dyan niya nabanggit yan na dapat bawiin natin yung mga karsada. At dahil dito, naglabas ng directive nga kami, ang DILG, at mananagot ang mga local government officials. Sino yan? Una, si Governor. Pangalawa, si Mayor. Pangatlo, si Kapitan. Kaya nga dito, nung ako ay na-assign sa Maynila, kasi binigyan kami assignment Bawat isang undersecretary at saka assistant secretary, may 17 yan. May kanya-kanya kaming assignment. Nalagay ako sa Maynila. Alam niyo ba kung ilan ang barangay ko? Almost 900 na barangay. At sa Maynila, dyan ka makakakita ng mga barangay hall nasa sidewalk. Daycare center nasa sidewalk. Konkreto ginastusan ng gobyerno. Unang-una, bawal na bawal yan. Nagastusin mo ang pera ng gobyerno kung hindi sa iyo ang lupa. Kaya, baka makasuhan kayo ng anti-graft dahil ginastos yung pera na hindi sigurado yung pinagtayuan nyo.
Tapos meron din tayong mga precinct, substation na nakatungtong sa sidewalk. Ang masakit pa dito, sinakop na yung sidewalk, abay nilagyan pa ng barricade yung karsada. Kalahati ng karsada sinakop. Nilagyan ng halaman, nilagyan ng goma, nilagyan ng upuan. Kaya tuloy ang mga motorista, pagdating ng barangay hall, talagang makikita mo nga ngit-ngit, no? Na dapat sana kaming mga barangay official, kami ang nag-uumpisa o kami ang nagpapatupad ng batas. Kaya malinaw tayo dyan, no? Ako nga, anong ginawa ko nung ako ang kasama dito sa Maynila. Ang ginawa ko, kasama si Mayor, kasama ang Barangay Operation Center, kasama ang Kapulisan, kasama ang MMDA na ngayon ay pinangungunahan ng aking kaibigan, no? Si Chairman Ben Horabulos. Na pagka nagkaroon ng clearing operation kami sa mga barangay, dapat kasama ang barangay captain, mga tanod. Lilinisin natin itong karsada na to. At once na nalinis na yan, meron dala-dala kami na certification. Ano nakalagay? To barangay captain, ganito. Itong karsada mo ay nalinis na natin. Kaya ngayon, obligasyon mo na i-maintain na wala ng illegal parking at wala nang magtitinda sa sidewalk na to. Tapos kasama mo ang station commander. So pipirma si kapitan at saka yung station commander na itinurn over sa kanila nang malinis na yung karsada. In the event na bumalik yan at walang ginawa si kapitan, wala kang ginawa, pinabayaan mo lang na magsibalik ang sidewalk, pinabayaan mo bumalik ang illegal parking. Ngayon kami magbibigay ngayon ng sanction. Pwede kang masuspende for grave negligence o pwede kang matanggal sa pwesto mo. Ayan naman ang mandato natin. Malinaw na malinaw mga kapitan. Nakalagay yan sa Book 3, Chapter 3, Section 389. For the general welfare of your barangay and the public, you shall implement all laws, national at saka ang lokal. Talagang yan ang pinakamatindi na dapat sundin, no, ng ating mga ng barangay. Ngayon, siyempre wala namang kapangyarihan si kapitan. Let's say yung mga kailangan mo na ng mga malalaking truck para linisin yan. Pwede kang mag-request sa mayor mo. Pwede kang mag-request sa MMDA, pero kailangan may sulat ka para makita ko o makita namin sa DILG na meron kang ginagawa. Pa-receive mo para ngayon, pagka ikaw ay tinanong kung bakit bumalik yan, ipakita mo na nag-request ako kay Mayor. Pero ang burden ngayon ay mapupunta sa engineering's office. Ay, So, ayan na nga, maganda po. kung tinatanong mo ako kung may parusa, meron. Napakaganda po niyan. At kumbaga, in other words, kung hindi madadaan sa usapan, ay dapat batasan. At Batasan. meron tayong legal basis sa lahat po niyan. Correct. Yusek, meron pong katanungan ng ating pong napakagandang co-host, si Ate May. Yes po. Yusek, tulad po ng nabanggit nyo kanina, ang barangay po ang tumutulong sa national government natin para magpatupad ng mga batas, hindi po ba? Ito pong batas o direktiba na ito, bagamat nakatutok po ito sa national at local government units natin, napakalaki pa rin po ng tungkulin ng barangay sa pagpapatupad nito. Ayon na rin po sa RA 7160 or Local Government Code, kung saan nakalathala na may devolution of powers from the national government down to the barangay as frontliners in the delivery of public services. Ano naman po yung dapat gawin ng ating mga kapitan o mga barangay officials po natin sa pagpapatupad po nito? Nakakatuwa, no? Ngayon, yung aking SK, magaling na ngayon sa Local Government Code. Ayan yung tinatawag nating Local Government Code, the Republic Act 7160, na kung saan sa Book 3, Chapter 3, Section 389, nandyan ang kapangyarihan ng ating mga barangay. Nabanggit mo din yung devolution of power. Kaya lang ang masakit dito, ibinaba ang trabaho sa local government from the mayor down to the, from province, mayor, down to barangay. Ang nakalimutan ng national government, yung pondo
naiwan sa kanila. Pero ganun pa man, andi dito pa rin ang mga tauhan natin sa barangay. Ang ating mga barangay health worker na araw-araw umiikot sa barangay para mag-check kung sino ang mga nilalagnat, kung sino ang mga batang malnourished, kung sino ang nadengue, kung sino ang nagtatae, kung sino ang may sakit. Araw-araw umiikot ang ating mga health worker kahit na kakarampot lang ang kanilang sweldo. Yung kanila talaga, passion na nila ang maglingkod. Dedication na maglingkod. Umulan, umaraw, umiikot ang ating mga health worker, lalo na ngayon sa pandemya. Nagkaroon tayo ng Barangay Health Emergency Response Team na kung saan sila ang tutugon pagka merong may sakit ng, o meron tayong pasyente ng COVID-19. Ano pa yan? Siyempre, yung barangay, nagkaroon pa tayo ng barangay, yung contact tracing team. Opo. Na walang bayad ito Hindi ito yung kamukha ng hinahire ng DILG. Ang ating mga barangay ngayon ay meron tayong tinatawag na disiplina brigada. So ngayon, ito yung grupo na kung saan nagtutulong-tulong kami para dito sa contact tracing. Isa pa, lalo-lalo na itong dadating na national vaccination. Ito ay kinakasana natin at ang mga barangay naman, alam naman natin, na ang listahan ng ating mga mamamayan ay hawak-hawak ng barangay. So, umasa po kayo na palagay ko this time yung mga reklamo na magkakapilian na naman hindi na mangyayari dahil nakita naman ng barangay na doon pa lang sa social amelioration, pagka ikaw ay namili, pagka ikaw ay ginamit mo ang kapangyarihan mo, hindi na pwede yan. Kaya dito sa mga babakunahan, naglabas na kami ng directive, no? Inilabas na ng DILG yan. At doon nakalagay na kung sino-sino ang unang i-injectionan. Siyempre, pagdating sa barangay, yung mga barangay health worker at saka barangay health emergency response team. Basta't yung mga frontliner, yan ang uunahin. Tapos, siyempre, yung mga police, sundalo, at yung senior citizen, at yung indigent family. According to our memo, more or less nasa 24 million yung una natin babakunan yung vaccination. And of course, meron ding support ang ating local government, most especially ang mga mayor dito sa Metro Manila. Dahil talagang gumasto sila para dun sa pag-augment dito sa ating vaccination. So, ganito katindi ang paghahanda natin. Ay, maraming salamat ulit sa inyong paglinaw ng issue. Talagang naiintindihan natin at maiintindihan na rin ng taong bayan na ganun ka-importante ang mga kawani ng barangay. Correct. Sa pagbigay ng public service sa taong bayan. Ang national government po, ang local government ay umaasa. And Mr. Yusek, tinatch ninyo ang COVID-19 pandemya at dito po sa road clearing operations, mas malalim pa po ang gusto nitong madama ng tao sapagkat kinakailangan pagdating na ng vaccination program, maaliwalas at maluwag ang ating kalsada sapagkat hindi natin alam pagdating ng mga barangay at pinatawag na yung mga sinasabi nating i-injection na ng anti-COVID-19 vaccine, kinakailangan maluwag ang ating mga kalsada. Ngayon, Yusek, ang katanungan ng sambayan ng Pilipino, ano ngayon ang ine-expect ng taong bayan dito sa vaccination program na ito? Sapagkat medyo maraming kaba ang taong bayan tungkol dyan. Lahat ay gagawin ng pamahalaan para masigurado namin na ang i-inject sa inyo ay safe. Yan lang po ang aking masasabi na gagawin natin lahat ng paraan para makumbinse ang ating mga mamamayan na magiging ligtas ang bawat i-injection ng Pilipino sa mga vaccine na dadating sa ating bansa. Maraming salamat po muli, Yusek, sa paglinaw sa mga importanteng mga isyu na ito na kahaharapin ng ating mga barangay sa susunod na mga linggo. Sa ating pagbabalik, tatalakayin natin ang mga daing ng ating mga kabarangay sa ating pong complaint desk section na sasagutin ni Yusek Martin Dino at mga kawani ng ating mga barangay. Susunod po yan, dito lang sa Barangay Tayo.